Higala, kumusta og may hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami yung mga tigbalita sa kanginan, Jimnel Pude og Mariz Posadas. Watod sa mga nagunang balita karong adlang Biyernes, Mayo 2 sa tuig 2025. May hapon kanimo dia partner Mariz. Yes, partner Jimnil, maulan na hapon din kanima ingon man sa atong mga pinalanggang tigpaminaw, ingon man mga sa atong Facebook live viewers. Nano ka na mo pagsibya dinhi sa Davao City. Manung usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region, ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Nang hinaot mi sa kanunay nga anamo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw ug nagpaminaw ni ining atong programa. Dili na mi maglangan sa paghatod sa mga balita ug impormasyon karong adlaw Biyernes. At oras sa 5:16 na sa hapon, aniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Unom sulod sa Napolo ka suspek arestado sa usa ka drug den atol sa gikasang buy-bus operation sa Pidea Barm. 14 ka pasahero injured atol sa pagkadisgrasya sa usa ka bus sa Malita, Davao Occidental. 56 ka wanted person o 46 ka illegal drugs operation gikasa sa Davao de Oro Police sulod sa bulan sa Abril. Upat ka individual nga lumos samtang nangaligo og dagat sa Mabini, Davao de Oro, malampusong na rescue. Senior citizen patay human gianod sa tubig baha sa Zamboanga del Sur. Karambola sa mga sakyanan sa Binugaw, Turil, Davao City, di kaangol sa upat na tao. Alas 5:17 sa hapon alang sa tuwang national headlines. Batang lalaki nakitang patay human naanod sa sapa sa Basilan. Mga kandidato nga nakatutok sa trabaho ug food security mas ginapaboran sa mga botante base sa SWS survey. Pagtaas sa suhlan sa mga trabahante gitun-an pa sa Department of Labor and Employment. Comelec gisiguro makabotar ang mga displaced voters sa Kanlaon. Alang sa tuwang international headlines, World Health Organization gipakusgan pa ang mga lakang batok outbreak sa anthrax. Samtang 7 ka mga batang estudyante injured human ipangligsan sa 28 anyos na suspect sa Japan. Alang sa tong sports sa headlines, weightlifting sa Pilipinas nakasakmit og 5 ka gold medal sa torneo sa Peru. Ug sa atong entertainment update, 8 sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025 nag-stand out sa ilang national costume. Ug atangin ninyo unya taud-taod ang pangutana alang sa atong RN Pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. At oras sa 5:19 na sa hapon, naniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Gikasa ang buy-bus operation sa Joint Forces sa Philippine Drug Enforcement Agency kon Pidea Barm, Maguindanao Maritime Police Station ug Cotabato City Police Office na miresulta sa pagkabungkag sa usa ka gituohang drug den sa barangay Bagwa, Cotabato City. Arestado sa bangunom ka mga suspect nga nalambigit sa illegal drug. Lakip na dinhi ang 2 ka suspect nga ilawom sa regional target list nga mao sila alias Omar ug usa ka babae nga si alias Pai. Lakip sab nga arestado sila alias Ali ug laing 3 pa ka suspect. Nakuha gikan sa mga suspect ang 21 ka buok nga sachet sa gituwang shabu nga dunay timbang nga 8 grams ug nagkantidad sa 54,400 pesos.
Na-recover sab ang buy-bus money, mga drug paraphernalia o uban pang gamit sa mga suspek. Napriso karon sa PIDEA Barm Jail Facility ang suspek kinsa nagatubang og kasong paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Niabot sa 14 ka pasahero ang injured. Human na disgrasya ang usa ka bus kagahapon sa Barangay Poblasyon, Malita, Davao Occidental. Sumala sa personay sa Malita Municipal Police Station nga nag-imbestiga sa panghitabo. Gibutyag sa driver nga niboto ang brake sa bus. Hinungdan nga nawad anak kini og kontrol og nisampot sa pagtagilid sa maong sakyanan. Maayo na lang nga walay kinabuhing nakalas sa insidente ug wala nadayunan og kahulog ang bus sa pangpang. Samtang dali usab nadala sa balay tambalangan sa lugar ang mga na-injured nga pasahero. Subling pahimangno sa otoridad nga siguruhon gayud nga anaa sa maayong kondisyon ang imanehong sakyanan una pa man mo biyahe. Alas 5:22 sa hapon. Lain pang balitang lokal. Gikumpirma karon sa Davao de Oro Police Provincial Office ang kinatibukang kalampusan sa ilang operasyon sa tibuok bulan sa Abril diin nagmalinaon ang tibuok probinsya. Sa record niini, adunay 56 ka mga wanted persons ang nadakpan samtang moabot sa 46 ka anti-illegal drug operations nga miresulta sa pagkaaresto sa 52 ka suspek ang natala sa kapulisan. Adunay na-recover sab nga 28 ka mga loose firearms ug 17 ka suspek ang nadakpan human nalambigit sa illegal gambling. Samtang natala sa 1,079 ka operations nga miresulta sa 2,788 ka citation tickets o warning ang na-issue ngadto sa 3,364 ka tao tungod sa minor violations. Sulod lang kini sa niaging bulan sa Abril. Padayon ta sa atong balitang lokal. Ni sampot sa grabing kabalaka ang paglipay-lipay unta sa usa ka grupo nga naligo og dagat kagahapon sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro. Sanglit upat kanila ang nangalumos nga gilangkuban matud pa og tulo ka hamtong ug usa ka minor de edad. Naglingaw-lingaw lang sa pagdula sa dagat ang mga biktima ni atong tungurad dihang wala nila nabantayan nga naabot na di ay sila sa lalom nga bahin ug nangalumos. Maayo na lang nakita dayon sa naka-duty nga lifeguard ang panghitabo ug gilayon silang gi-rescue. Gidala na sila sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City ug luwas na sa makuyaw nga kondisyon. Kay baluan nga ubay-ubay ang niadto sa nagkadayang beach resorts kagahapon, sanglit Labor Day ug walay trabaho ang kadaghanan sa mga empleyado. Alas 5:24 na sa hapon, nadugang pa sa itong balitang lokal. Patay ang usa ka lalaki human malunod sa kusog nga pagbaha sa Purok Mangga, Barangay Tandubuay, Zamboanga del Sur. Naila ng biktima nga si Leodigario, 62 anyos, 15 residente sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Nasayran nga gikan matud pa ang biktima sa barangay Tinyapan sa diyang pauli na kini gisulian niyang mutabok sa baha nga bahin nga lugar sakay sa iyang motorsiklo apan kalit na lang kini gianod sa kusog nga baha. Gilayong nagpahigayon og retrieval operation ang mga ning responding personahe sa San Pablo o uban pang rescue team. Gisulian sab nga i-revive ang biktima human gidala sa duol nga ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Sa ulahing detalye sa atong balitang lokal, upat ka individual ang natalang na injured. Human nagkarambola ang upat ka sakyanan kagahapon sa barangay Binugaw, Turil, Davao City. Gilang kuban kini og SUV, motorsiklo, cargo truck o pick-up. Base sa investigasyon sa mga sakop sa Turil Police Station,
Unang nabanggaan sa cargo truck nga gimaneho sa usa ka alias Ed ang gisundan ni ining pick-up. Hinungdan nga misarasay ang pick-up sa kadalanan ug nabanggaan ni ini ang kasugat nga motor ug ang SUV nga nisampot sa pagkaangol sa mga sakay ni ini. Hinoon daling natabang ang mga biktima ug gilayong gidala sa balay Sambalanan. Padayon pa ang ginasusi sa kapulisan ng insidente alang sa posibleng tulubagon sa mga nalambigit nga mga drivers. Mao ka na ang unod sa among mga balitang lokal. Mabalik mi dayon alang sa paghatod sa atong balitang nasyonal ug uban pa. At oras alas 5:34 na sa hapon, napadayon ta sa atong mga balita. Alang sa atong balitang nasyonal, nakaplagan nga wala na'y kinabuhi ang usa ka 13 anyos nga si Angelo Ponce sa may sapa nga bahin sa sitio Larbeco, Barangay Limuok, Lamitan City kagahapong adlaw. Matod sa report, gianod ang biktima sa kusog nga sulog sa tubig gikan sa Bulingan Falls human ang kusog nga pag-ulan sa maong lugar kagahapon. Ulayong nakita ng bata nga naligo sa sapa duol sa Bulingan Falls sa barangay Bulingan. Una pa kini gikareport nga namatay. Gumikan sa kalit nga pagkusog sa sulog sa tubig hatod sa pagbundak sa ulan. Gituohang gianod og layo ang biktima hangtod nga nakita na lamang kining wala na'y kinabuhi. Sa gipagulang resulta sa Social Weather Station o SWS survey, nasuta nga mas ginapaboran o 93% sa mga Pilipinong botante ang mga kandidato nga dunay advokasya nga nakatutok sa pagpalambo pa sa job opportunities sa nasod ug ang mga nakatutok sa pag-improve sa agrikultura ingon man ang sa food security. Sumala sa SWS ang maong national survey dunay mga pangutana nga sponsored sa Strat-based consultancy kabahin sa mga issue o mga advocacies nga maka-impluwensya sa desisyon sa usa ka tao sa pagpili sa kung kinsa ang botaran karong nagkaduol nga eleksyon. Gawa sa job opportunities o food security, 91% sab sa mga Pinoy ang nagkanayon nga gusto ibotar nila ang mga kandidato nga mohatag gayud og pagtagad sa healthcare system sa Pilipinas. Ug 88% ang mopili sa mga kandidato. Diin lakip sa ilang plataporma ang kabahin sa pakigbisog sa katungod ug kaayuhan alang sa overseas Filipino workers o OFW. Apil usab sa mga top advocacy sa mga hamtong nga Pinoy alang sa mga kandidato ang may tungod sa pagpakunhod sa ihap sa mga kabus, pagkontrol sa presyo sa mga nag-unang panaliton, equal access sa edukasyon, pagtutok sa climate change, pagbatok sa illegal drugs, pagduso sa ingon man ang pagduso sa paggamit og renewable energy. Samtang ipagay ng survey niya atong April 11 hangtod April 14 nga gilangkuban og 1,800 adult respondents nationwide. Alas 5:37 sa hapon. Dugang pa sa itong balitang nasyonal. Padayong gitun-an karon sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards ang posibleng usbaw sa sulan sa mga trabahante sa tibuok nasod. Sumala pa sa Department of Labor and Employment Condole, nagilayon silang mituman sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa gihimong pagsaulog kagahapon sa ika-123rd nga Labor Day, gibutyag sa presidente ang padayon nga gihimong pagtuon sa Regional Tripartite Board. Gipasiguro sab niini nga gikan sa bulan sa Hunyo adunay 16 ka rehiyon na ang nagpatuman og usbaw sa sulan. Gipaniguro sab sa dole nga ilang dalion og tubagon ang bisan unsa mang hirit nga pagtaas sa sulan sa mga trabahante. Time check alas 5:38 na. Padayon ta sa atong balitang nasyonal. Di paniguro sa Komisyon ng Eleksyon nga makabotar gihapon karong eleksyon ang mga bakwit nga botante duol sa Mount Canlaon sa Negros Occidental.
Sumala ni COMELEC Chairman George Garcia na dili mawad-an sa ilahang katungod ang mga voters nga apektado sa pagboto sa Mount Canlaon. Mao kini ang gipaniguro ni Garcia atol sa iyang pagbisita kaghapon sa La Carlota Evacuation Center. Dugang niini nga dunay imontar nga polling precincts ang COMELEC sa nagkadaiyang evacuation area sa lugar. Giklaro usab ni Garcia nga wala sila kasamtangang plano sa pag-postpone sa eleksyon sa mga lugar nga naapektuhan sa Mount Canlaon eruption. Sangli tumong sa COMELEC nga walay mahitabong failure of election, no postponement of no resetting of election bisan unsa pa may mahitabo ug kinahanglan gayon nga ang tanan makabotar sa piniliay karong Mayo 12. Kahibaluan nga lakip sa mga lugar nga apektado sa pagboto sa Mount Canlaon gawas sa La Casillana, mao ang Bago City, La Carlota City, Pontevedra ug Murcia nga nagpabilin pa ilalom sa Alert Level 3. Doon na matupad dulan sa 17,000 registered voters ang nawakwit sa naisgutang mga lugar. Alas 5:40 sa hapon na mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang dinita sa itong mga balita sa Langyong Kabaybayunan, nagtambayayong karon ang health authorities sa Democratic Republic of the Congo o World Health Organization aron pakusgan pa ang emergency response sa batok outbreak sa anthrax. Di na dunay 16 kagidudahang kaso ug usa ang kumpirmadong kaso sa North Kivu Province. Ang outbreak ay kalabutan sa kaso sa Uganda nga naapektuhan ang upat ka mga health zones sa Lake Edward. Inungdan nga sa karon nagpahigayon og livestock vaccination o guban pang preventive measures. Gipahigayon na sab ang pagbakuna sa mga hayop ug saktong paglabay sa mga patayng lawas sa hayop aron malikayan ang impeksyon, samtang gipakusgan ang kampanya labot pagpakabana sa publiko. Dugang detalye sa atong balita international, nakaangkon og injuries ang 7 ka mga batang estudyante nga nag-edad og 7 ug 8 ka tuig. Dihang gituyo matud pa og ligis kagahapon sa 28 anyos nga suspect nga nailhang si Yuki Yazawa. Usa sa mga bata nga nasayrang babae ang giingong seriously injured human nabalian sa iyang papangig. Samtang lain pang injured nga pulos mga lalaki, swerteng light injuries lang ang nahiaguman. Humana sa ilang klase mga biktima ug pauli na unta sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Dihang way puangod nga giligsan sa suspect sa gimaneho ni ining kotse. Hinuon abtik sab kining nasikop sa kapulisan sa area. Dihang mahinabi gibutyag ni Yazawa nga gikapoy na siya ug nawad-an na og ganas sa kinabuhi. Hinungdan nga nakahuna-una kini og pagligis sa mga bata aron sila patyon. Sus kahit at pagbasang gihuna-una. Nakadetain na ang suspect nga mag-atuba og kasong attempted murder. Alas 5:42 sa hapon, mo ka na to ang mga balitang international. Samtang dinita sa to ang update sa paugnat sa kusog. Nakasakmit og 5 ka gold medals sa mga weightlifters sa nasud ato sa gipahigayon nga International Weight and Lifting Federation kon IWF Youth and Junior World Championship sa Lima, Peru. Nanguna si JR Colonia sa Zamboanga City, kinsa nakakuha og 2 ka gold medal sa clean and jerk og usa ka silver medal sa snatch atol sa youth men's 49 kg category. Lakip sa nakakuha og gold medal si Alexandra Ann Diaz gikan sa Zamboanga City sa youth women's 45 kg. Samtang ang Cebuano nga si Altea Bacaro nakakuha og usa ka gold medal sa snatch youth women's 40 kilograms category.
Mao ka na to ang update sa balitang sports karong adlaw Biyernes. Okay, diri na punta sa atong entertainment update karong adlaw Biyernes. Kasay-sintay-size ka mga kandidata alang sa Miss Universe Philippines 2025. 8 kanila ang nag-stand out base sa kategorya sa costume nga ilang gi-showcase atol sa event. Best Human Representation si Miss Laguna Eloisa Haon. Di nahimong inspirasyon sa iyang costume si Malakas at Maganda. Best Wing Costume si Amanda Russo sa Pasay nga inspired sa gikan sa ginatawag o Binukawa kausa ka giant dragon-like mythical bird. Best Costume of an Aquatic Being si Shaina Ong sa Camarines Sur. Suot ang iyang Magindara costume nga gituuhang guardian god sa mga mananagat. Samtang Best Spirit Goddess Costume si Miss Ifugao, Valerie West. Best Costume Depicting Landscape si Iliana Marie Aduana sa Siniluan sa Laguna. Best Costume of Dark Being Sab si Atisa Manalo sa Quezon Province. Best San Telmo Costume si Angeline Kailan sa Iloilo. O Best Moon Inspired Creation si Miss Sarlac Tasha Lacuna. Karong gabi na ipahigayon ang announcement sa kung kinsa ang winner sa Best in Costume. Ingon man, of course, ay exciting final competition sa Miss Universe Philippines 2025. So again, good luck partner. Atong i-good luck no, taga-al kani inspirasyon po ng mga kandidata. Unya na yung gabi ang ilahang ginapaabot o katapusang hugna sa ilahang beauty pageant nga gisalbutan. Uyawa partner no, ubay-ubay din sila nakadawat og best. Baga dili pa best partner, isa sila sa mga nag-stand out. Nag-stand out, oy. Baga unique gyud ang ilahang nahimong concept pud sa ilahang mga costume about mga mythical, mga goddess no. Di pareha sa una kasagara lang jud pag national costume magsigirag suot og Pilipiniana kaning ilahang mga cultural attire, pero karon nag-level up na pud sila partner. Napag ito'y nag-costume alat tiyanak pud partner. Wala lang siya na-appeal sa top 8. Wala siya ma-appeal kay murag pang November pa magud dapat na iyang costume. Wagi na excite. Kung nang-appeal siguro ta partner Maris ba, way siguro Mr. and Miss Sand and Gravel siguro ta. Murag diha jud. Murag diha jud ta padulong. Ito, congratulations sa mga Miss Salmot, no? Makatungtong lang ka anak partner, taas na yung confidence nyo. Kaya ang pagsulod pa lang dia, grabe na ang screening pod. Correct ka dyan, partner. At oras sa 5:47 sa hapon, dagang salamat partner Mariz alang sa tuwang entertainment update karong hapuna. Di na ta maglangan ato ng balikaan ang atong mga headlines karong hapuna. Unom sulod sa napulo ka suspect arestado sa usa ka drug den atol sa gikasang bypass operation sa PDEA Barm. 14 ka pasahero injured atol sa pagkadisgrasya sa usa ka bus sa Malita, Davao Occidental. 56 ka wanted person o 46 ka illegal drug operation gikasa sa Davao de Oro Police sulod sa bulan sa Abril. 4 ka individual ang alumos samtang nangaligo og dagat sa Mabini, Davao de Oro, malampusong na rescue. Senior citizen patay human gianod sa tubig baha sa Zamboanga del Sur. Parambula sa mga sakyanan sa Binugaw, Turil, Davao City gikaangol sa 4 ka tawo. Batang lalaki nakitang patay human naanod sa sapa sa Basilan. Mga kandidato na nakatutok sa trabaho o full security, mas ginapaboran sa mga botante base sa FWS survey. Pag taas sa sulan sa trabahante, gitun-an paghapon sa dole. Comelec, di siguro makabotar ang mga displaced voters sa Kanlaon. World Health Organization, gipakusgan pa ang lakang batok outbreak sa anthrax. 7 ka mga batang estudyante injured human gipangligsan sa 28 anyos na suspect sa Japan.
og weightlifting sa Pilipinas nakasakmit og 5 ka gold medal sa torneo sa Peru. Walo sa mga kandidato sa Miss Universe Philippines 2025 nag-stand out sa ilang national costume. Ug ang pangutana nato karon sa atong RN Pakulo, kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Pila ang pangidaron sa suspect nga mituyo og ligis sa 7 ka bata sa Japan. Again, pila ang pangidaron sa suspect nga mituyo og ligis sa 7 ka batang estudyante sa Japan. Kung nakabalo mo sa answer, i-text na dayon sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede raw sabihin nyo i-chat sa 1 second Facebook account, Gray Pusadas, ang inyong tubag, kalakip ang inyong full name, lugar o ayaw mo kalimot sa pagbutang sa inyong GCash account name and number. Stay tuned kayo mo balik midayon ni partner Jimmy lang sa atong RN Diskusyon. Alas 5:52 sa hapon sa katapusang hugna din sa itong programa ang RN Diskusyon na partner Mariz. Yes, partner Jimmy, aptikan na lang dito nato ni atong diskusyon no kay medyo ipit na dito sa atong oras. So anyway, ang pangutanan na nato sa atong diskusyon partner kabahin ko ni sa atong national news kaganihan o usa sa akong national news kaganihan. Usa pod ba ang inyong gikonsiderang advokasya o plataporma sa inyong buot nga ibotar nga kandidato? Ay nanguna man tong job opportunities ug katong food security. So ang tubag ani sa atong mga Facebook Live viewers partner, unahon na ako si Ma'am Lea Salili Tosas. Ana siya para daw mga kandidato nga nagatutok sa peace and order o health, ma'am o sir, o labaw sa tanan ang edukasyon dapat ma-prioritize. Samtang alang kay Sir James Alcala din sa Island Garden City of Samal, sa ko ang mga ka-RN ang ikonsidera nako nga plataporma og advokasya sa usa ka kandidato mao ang kanang nagatutok sa healthcare. Kay sagad mao gyud na ang problema sa ato ang nasod. Ikaduha mo ang pagtaas kanang pagpakunhod, siguro yang pasabot partner. Pagpakunhod sa inflation sa mga panaliton ug ang ikatulo, ang pagserbisyo sa ilang hingtungdan nga komunidad. Visible sa mga katawhan, dili lang makita panahon sa ting election. Daghang salamat. Thank you po kayo, Sir James Alcala. Timo na po diya partner, una na ako ni padayon diri mga nag-comment sa atong RN page. So dili sa ako partner sa Facebook page nato padangat nga mensahe si Mary Rose Habalya no, ang iyahang mensahe partner kung pinakaunang tan-awon jud Sir Jim ug Ma'am Mariz kay una nilang ipasa ang Freedom of Information Bill kay para sa kuha ang transparency usa sa mga pamaagi o unang tikang para sa paglambo sa tuang nasod. Wow, grabe og wisdom eh. Yes, nice comment. Ana po si Ma'am Rosario Banda partner sa kanang mga politiko o kaning mga kandidato nga priority ang healthcare ug ang pareha po sa siguro resulta sa survey partner ang food security mao po na iyang gusto nga patutukan nga advokasya. Samtang alang kang Ma'am Marchi Tapanan Monteron og Nabunturan, for me kanang dedicated ug naay insakto nga programa para sa tanan, walay pili as public servant. Dili kabalo mo daot sa kalaban na ay gugma sa pagserbisyo sa katawhan. Kana jud kaning murag kaning last ma'am kaning dili kabalo mang daot murag lisod ni da. Samtang partner ato ning dali ba kami sa taas ni ana si Sir Kirby Herado ana siya mabungahong hapon sa tanan para sa akong sariling pananaw. Ang usa kang kandidato o mga lideres sa politika ana untay maduulan nga kasing-kasing ug dakong paghunahuna sa panagserbisyo. Nagatuo ko nga sa kanang mga kinaiyaha mahimong magmalampuso ng ilahang mga plataporma. Sa plataporma gina-consider nako itong adunay holistic platform in general, buot pasabot dili lang gayud kanang usa ka aspeto nga plataporma ang iyahang gusto makabot nga mahimong makabenepisyo sa katawhan o kanang sa tibuok komunidad. Dapat adunay gyud ginatawag nga progreso o kalambuan sa lihok tanan makita dili lang sa matamis nga mga istorya. Dili puro plano apan adunay tinud-anay nga serbisyo. Mao nay dapat nga kinaiya sa mga kandidato.
Unta, siguraduhon nila tanan nilang gustong plataporma kay mahitabo. Dili puro saad ang tanan, apan tinud-on sa buhat. Maulang og daghang salamat. Daghang puging salamat sa kanunay kanimo, Sir Kirby Herado. Samtang partner, sa man ako na lang yung diretsyoon partner. Lahos sa partner, all the way na ni. Sige, pasensya na kung malampas ni gamay. Ana po si Sir Ryan Elliott. Sa ako opinion lang, ang gusto na ako na plataforma sa mga nanagan nga kandidato trabaho, peace and order sa atong syudad, health assistance, pag-implementar sa balaod trapiko nga istrikto ang pagpatuman sa balaod sa speed limit sa kadalanan, curfew for minors, seguridad sa mga tao dinhi sa atong syudad, trabaho para sa bagong graduar sa kolehiyo, pagtaas sa sweldo, daghan-daghan ni, pagdugang pondo sa mga lokal nga panggamhan o kaning mga LGU nga ginsakupan, pagdugang og tourist spot sa atong syudad, pagpatuman sa no jaywalking policy, daghang maigwa ani, kay daghan mo tabok sa dili designated nga kabukanan, pagdugang og tambal sa mga kada-barangay, labi na kaning anti-rabies, agree kay ko ani. Sir Ryan, 24/7 ang mga police monitoring sa kada barangay kay daghan kaayo og standby sa mga looban. Pagpataas sa benepisyo sa atong senior citizens, pag-abuma og mga paglambo sa atong kabukiran. Dugang pondo sa atong mga local farmers. Tato lang ma'am answer. Unta dili growing ang tanan. Bitaw sir no kay murag ubay-ubay gyud to imong pabuhagay nga mga at dapat advocacy sa mga kandidato no. So again, unta kung sa man niyang ilahang ginapanaad karong partner kani mga flowering words unta di lang kutob lang po sa istorya. Again, sama silang ginaingon dapat jud ilahang buhaton. Again, gusto mo manamo no magbasa pa sa uban pa ba dili partner kay medyo kapos na jud. Last din ni partner Maris no. Go ahead, partner. Honey Grace. Puro man na yung mga Grace. Si Honey Grace, anak pa siya partner nga pagkabasa na ko sa usa ka post sa Facebook, sir, kay naglisod ko og tulon kay usa ka senador nga nidagan nga kumudaog daw siya, iya daw i-donate iyang sweldo. Nakalimot siya nga hapit 15 years siya diya nagserbisyo, karon pa niya nauna-unaan. Murag klaro na yun ang drawing ba? Yay! Murag mo yun ang ginaingon nga drawing lang. So anyway, dagan kayong salamat sa mga nistalmot pina-uptake karon sa atong diskusyon. Partner? Dagan po kayo salamat sa itong mga partner radio stations nga itong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita ug impormasyon. Thank you po sa atong mga listeners and Facebook Live viewers. Ilabi na nila Ma'am Archie Monteron, Sir Ryan Elliott, Mr. Chico Malo, Ma'am Lisel Joy Bentuya, Sir Jay Lucia, Sir Rolly Martinez, Ma'am Adelpa Aguisando, Sir Paul Mondragon Taruk, Ma'am Lea Sosas, Ma'am Giselle kay Sir RG Lapuente din sa Kalinan, Davao City, kay Sir Noel Montilla Abaw, Sir James Alcala sa Alcala Family din sa Island Garden City of Samal, o kay Ma'am Listo Jean Morales, kay Sir Kirby Herado, kay Ma'am Dimari Locaser, kay Sir Jose, kay Ma'am Corazon Serenado, kay Sir Ma'am Rosario Banda, kay Sir Eliseo Navalio, Ma'am Princess Ople, Ma'am Milin Tirante, o kay Ma'am Charlene Florin, of course, kay Ma'am De Rosalie Pudi. Daghan kayong salamat yung tanan. O napadidi kay Ma'am Josie Librea Delpino, Ma'am kay Sir Judy Camral, kay Ma'am Claudine Ispidilla. Daghan kayong salamat sa inyong tanan o congratulations sa atong mga winners karong maulan na Friday. Congrats sa atong winners. Ang una natong napili partner ang gikan sa Compostela, Davao de Oro. Congratulations, Ma'am Dimari. Locater. Sa ating kaduhang winner, congratulations, Sir Judy Camral of Alyosan, Cotabato. Congrats. Tama ilang tubag partner, 28 years old. Pasensya, daghan si kayo mo, I know, daghan si kayo mo nakasakto sa atong pakulo, pero saon taman duhara man yun atong piliod matag adlaw sa atong programa. So, bawi lang next week. Again, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Amping mo kanunay, labi na karon nga medyo ulan-ulan. Happy weekend! Alang sa serbisyong tinud-anay. O serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude.
Daghang salamat sa iyong pagtutok ug pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan ug dalaygon ang Dios.